Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, April 9, 2026, merong pumbanta ng super typhoon ng unti-unti pong lumalapit sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po ay aalamin natin kung ito yung magkakaroon ng malakas at direktang epekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago ho natin simulan, hihiling lamang po ko ng pabor na i-like at i-subscribe po ninyo ang ating YouTube channel at pa-share na rin po ng update para makaabot po ang update natin sa lagay ng ating panahon sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, kamusta po? Ako po muli si Kuya Francis. Pasensya na po kung ngayon lang ulit tayo nakapag-update. Eto po no, meron tayong pinaghahandaan ngayon at gusto ko po na maging alerto po kayo at makikisuyo po ako na maging handa tayo sa paparating po na malakas na bagyo o super typhoon nga po no dito po sa may bandang silangan po ng Visayas at aalamin natin yung mga lugar at yung mga pagkilos po nito. So ito po, dito po muna natin uunahin no. Naglabas po ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential kasi ang iba ang sinasabi ganito po no. Paano daw masasabi na super typhoon malayo pa lamang daw no o malayo pa naman daw no yung bagyo. Kasi yung tropical depression na ito, mahinang bagyo, mabilis yung development no. So yun yung tinatawag natin na rapid intensification. So ito pong illustration natin dyan. Meron tayong 2 week dito sa tropical cyclone threat potential. Makikita nyo sa April 8 hanggang sa 14, consistent po at direktang papasok. Ito pong nakapula na yan, no? Itong pula na yan. Yan po ay red alert warning, no? At talagang nasa malakas na kategorya ito ng bagyo mga kaibigan o yung tinatawag po natin na super typhoon. O ulitin ko, kalamalan po yung mga senior natin, mga kababayan natin, i-explain ko mabuti kung ano-ano yung mga dapat nating gawin. Sa week 2 naman natin simula April 15 hanggang sa 21, nakikita nyo po, ito ipapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero take note, wala po itong direktang landfall o hindi po ito direktang magla-landfall sa ating Philippine landmass. Bagamat yung trap or extension po ng kanyang hangin ang makakaapekto, ito ano, yung trap o extension po ng hangin ha, yun po ang makakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So kung makikita nyo, ito yung inaasahan natin na magiging kauna-unahang super typhoon na malakas na bagyo ngayong 2026. Kahit po nasa tag-init tayo o summer season tayo, hindi pa rin talaga inaalis yung mga bagyo o malalakas na bagyo tulad po nito. Kaya ang kailangan natin sa ngayon, maging handa at maging alerto po. So ngayon po ay babalikan natin yan ha. Ipapakita ko sa inyo yung pinakamapa natin. Siyempre dapat makita muna natin yung condition. Makikita nyo mabuti dito sa ating pinakamapa kung paano po nagsisirculate or umiikot po itong malakas po na bagyo na ito. At kahapon isang ganap pa lamang ito na LPA, nagkaroon agad ng rapid intensification. Ito po kung makikita nyo, sa kasalukuyan po no, ay ridge of high pressure area pa rin naman ang nakakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. At ito po mga local thunderstorms. Pero ito po, tingnan nyo mabuti, no? Ito po yung sinasabi natin na sa ngayon, no? As of now, isa itong ganap na tropical depression. Pero meron po ito o categorize po ito bilang isang super typhoon. At yung kanyang mabilisang pagkilos, yung development po niya nakikita natin time to time. So yung mabilis sa development ng isang sama ng panahon, isang bagyo, tinatawag po natin na rapid intensification. Sa huli pong pagtatala, ito po yung may lokasyon na 2,500 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay na po nito ngayon sa ngayon no, ang hangin na umaabot na po sa 65 kilometers per hour at meron pong pagbugso na 80 kilometers per hour at pa-west, northwestward po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Kaya nga po paalala ko, simula po ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw ay lalapit na po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung hangin ng bagyo, nakikita nyo naman. Bagamat sa ngayon, ito ay nasa labas pa. Once po na lumapit pa ito ng lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong super typhoon na Kaloy. Pangatlong bagyo pa lamang po ito ngayong 2026 at inaasahan na ito ang unang bagyo lamang ngayong April.
Bagamat unang bagyo sa tag-init, super typhoon category pa. May mga ganun po talaga. May mga ganung senaryo, lalo na po nasa climate change po tayo. So ngayon, no, eto, may mga nagtatanong po sa atin kung anong mga lugar daw po ba ang direktang matatamaan or matadaanan nito para ngayon pa lamang daw po mapaghandaan. So, dinoble check na po natin yan, yung pagkilos po ng bagyong ito. Ito, pakita ko muna sa inyo yung pinaka circulated ng hangin, no? Pag-ikot ng hangin, makikita nyo mabuti kung saan dito po, no? Ito, nakita nyo naman yung sirkulasyon ng hangin na yan. Yan yung sinasabi natin na spiral clouds po ng bagyong ito, no? Bagyong Kaloy, pre-Kaloy, no? At inaasahan na lalapit po yan dyan sa may Eastern Visayas, North Luzon, at Eastern Mindanao. So ngayon, yung mga lugar mo na unahin natin dito po sa may bandang Eastern Mindanao. Ngayon pa lamang po, hindi naman sinasabing direktang tatamaan na ito, no? Ito yung mga lugar na sa ngayon maging alerto at maging handa. Sa may Eastern Mindanao, trap or extension po ng super typhoon ang inaasahan na makaka-apekto dyan once na ito'y pumasok na sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasama sa dapat maghanda dyan sa Eastern Mindanao, ito pong Davao region, kasama po dyan ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental. Kasama rin, no, ang Caraga Region, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. Ngayon pa lamang ay nagbibigay na tayo ng warning sa mga kababayan natin dyan. So, kinakailangan maging alerto at maging handa. Sa parte naman po ng Eastern Visayas, actually, ang Eastern Visayas talagang daanan niya ng mga malalakas na bagyo. Pero kung yan naman po laging mapapaalalahanan, no, parte ng Eastern Visayas na maging handa, may iwasan po yung mga direkta at malalakas po na epekto nito. Ito yung bagyo ha, ito po. Ito yung bagyo. So, yan po yung talagang sirkulasyon niya ngayon. Ang lawak na po, yung radius, no? O yung distansya na kanyang naaabot, malawak po talaga. Ito po, no? Sa Eastern Visayas po ngayon ay pinaghahanda po ang parte po ng Leyte, ang Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Dahil yung trap or extension po ng bagyo na malakas, o super typhoon na Kaloy, ay maapektuhan po yung mga lugar na yan. Bagamat wala naman tayong nakikitang direktang landfall, no, sa ating landmass, maganda ho yun, pero maging handa na lamang at maging alerto. So bukod sa Eastern Visayas, dadaan din siya sa parte po ng North Luzon. So trap o extension pa rin ng bagyo ang mga kaapekto sa North Luzon. So yung mga lugar naman, eto po, no, sa parting North Luzon tayo. Sa may Ilocos region, kasama po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang La Union at ang Pangasinan. Sa Cagayan Valley, kasama ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes. Sa Cordillera naman, kasama ang Abra, ang parte po ng Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. So eto kasi ang senaryo natin dito. Sa ngayon kasi ay meron tayong tinatawag na ridge of high pressure area. Once na totally pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, eto pong malakas na bagyo na ito ay may chance itong itulak ng high pressure area na hangin na nanggagaling po sa may hilaga. So makikita natin na possible na kahit ito yung may recurve system na nakikita natin, no? Dito yung pag-recurve ho niya dyan banda. Ito po, dyan siya magre-recurve dyan sa may banda na yan. Ay possible na ito ibaba ng high pressure area. So hindi pa rin talaga tayo totally 100% na sigurado na walang mangyayaring landfall scenario. Sa ngayon, sa ating pinaka-advanced weather system, pinakita ko sa inyo, hindi naman siya nakikitaan na landfall o magla-landfall, lilihis lamang. Pero kasi ganito po, no, kapag ang isang super typhoon ay nakadikit sa ating o nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility at nakadikit sa ating landmass, nakakatakot din yung epekto nito. So wag tayong maging kampante ay hindi naman pala magla-landfall sa ating bansa, sa Philippine landmass. Pero kahit hindi ito maglandfall, malakas pa rin ang magiging epekto. Tignan nyo mabuti kung gaano kalakas sa ngayon ang sirkulasyon ng hangin nitong bagyo na ito. Sa ngayon, categorize pa lamang ito bilang tropical depression. Sa mga susunod na mga oras, nakita natin yung development nito. From tropical depression, magiging tropical storm, severe tropical storm, magiging typhoon, very strong typhoon, hanggang
sa maging super typhoon category. Kapag super typhoon, meron po yung lakas na 240 to 300 kilometers per hour na lakas ng hangin. Kahit walang direktang landfall, yung hangin po na nakapalibot sa kanya, masyado pong malawak. Ito po, no, ang kaibahan kasi sa tropical depression or mahinang bagyo, ang mahinang bagyo more on madaming dalang ulan, no? Alam natin pagka tropical depression level 1 category, nasa signal number 1 lamang, na merong lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Pag super typhoon, ito yung sinasabi natin na life-threatening po na lakas ng hangin at sobra talagang nakakatakot at ayaw po natin mangyari na etong parte po ng Eastern Visayas tulad na lang ng Super Typhoon Tino nung mga nakaraang mga taon ay matindi ang napinsala. Kaya nga po, pag ganitong merong mga update ng mga super typhoon, binabantayan po nating mabuti. Minomonitor natin yung mga lugar, mga direksyon. At sa update ko, parang medyo paggalit yung pagbabalita ko para makinig yung mga kababayan natin. So binanggit ko yung mga lugar kanina ha, sa parte ng North Luzon, Eastern Visayas, sa Eastern Mindanao, sa mga lugar na possible na maapektuhan po nitong bagyo. Malayo pa naman sa ngayon, no, 1,500 kilometers pa yung distansya niya, pero kailangan maging alerto na pakiusap ho, no, ay natin na maraming mapahamak. Nasa krisis pa rin tayo ngayon, so tulungan po natin yung ating mga sarili. So paano ba tayo maghahanda kapag merong parating po na super typhoon? Unang-una, lagi ko sinasabi sa inyo kahit wala pang bagyo, dapat lagi po kayo mag-antabay sa ating update, no? Sa ngayon po, araw-arawin na natin yung mga update, no? Wala tayo ng mga nakaramang araw, pero babawi po ako sa inyo ngayon. Kaya naman kinakailangan maging updated. I-like nyo po yung channel natin, yung notification bell, para kada upload ko po is nakikita nyo agad. At mas maganda, i-share natin, no? Please po, pakiusap sa mga kakilala natin, sa mga kababayan natin. Kasi madalas na nagko-comment sa akin, taga ibang bansa, mga OFW din. Kapag napakinggan nila, ibinabalita po nila sa mga kababayan nila o sa mga loved ones po nila. So, dapat tayo mismo nanonood sa ngayon, gumawa tayo ng paraan. Tulungan natin yung sarili natin, ha? At eto po, sa pangalawang paalala ko, importante po na ngayon is patibayin natin yung ating mga bahay, no? Mga haligi, bubong, kasi yan ang tatargetin po, no, ng super typhoon, yung mga bubong natin, yung haligi, at kung meron kayong mga matataas na mga puno, malalaking mga puno, medyo pwedeng itrim. Itrim yung mga puno, lalo sa parte po ng Eastern Visayas at Mindanao, ganun din sa North Luzon, no? Huwag tayong umasa sa Sierra Madre, ha? Naku po, sa Panginoon tayo umasa. Trim yung mga puno, maglinis ng kapaligiran. Ito, maglinis ng kapaligiran, lalo po yung parte po ng Metro Manila. Sa Metro Manila, minado tayo, napakarami pong basura dyan. Nagkalat. So kung ngayon pababayaan natin yung mga basura, baka pagdating po ng malakas na bagyo, talaga biglang pagbabaha ang mangyayari. Gusto ba natin yon? Kabila, kanan, kaliwa, harapan, may basura, plastic, double check. Dito sa Eastern Visayas, very good yung ibang mga kababayan natin dyan, malinis ang kapaligiran, ganun din sa Eastern Mindanao, no? So, makipagtulungan tayo sa kababayan natin, sa kapwa natin, tayo mismo. Kasi kung makikita nyo, kahit may rich o high pressure area tayo, nakakapasok nung hangin po ng super typhoon, no? Malakas na bagyo, nakakapasok. Ang layo niya, oh. Malayo pa siya, pero grabe. Umaabot na yung hangin niya, ayan, oh. Ito na po. Unti-unti na po yung mararamdaman. Kaya yung mainit na panahon na ating nararamdaman, unti-unti po yung magbabago. Unti-unti tayong makakaramdam ng mga hangin, mga pag-ulan bandang hapon. Pero ipapaalala ko, meron pa rin tayong mga local thunderstorms ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na bandang hapon. Kapag sobrang maalinsangan, may mga local thunderstorms ng mga pag-ulan. Kaso ho, ito, no, ang local thunderstorms natin, pag nagpaulan po sa hapon at sa gabi, agaran niyang sinisip-sip ng tuyong-tuyo at tigang na lupa, no? So, ganun po ang nangyari, parang baliwala lang. Pero ibang usapan na kapag malakas na bagyo o super typhoon ang ating minomonitor at binabantayan, no? When we say binabantayan, chinecheck ang update, no? Tinitignan ang lokasyon, pagkilos. So, wag po tayong maging piloso po, mga kababayan. Pasensya na ho kayo kung medyo ganito ako mag-update. Gusto ko kasi maging alert, maging handa tayo. Krisis tayo sa langis ngayon. So, ito po dalagang paalala ko na dapat maging alerto po tayo. Yung isang paalala ko, mag-imbak po tayo at mag-stock tayo ng pagkain
Natatagal po ng pang ilang araw. Actually, hindi naman natin sinasabi na pang isang linggo itong super typhoon na to. Pero doon sa ating forecast track, nasa 3 hanggang 5 araw po yung duration ng pag-ikot niya, no? Talagang masasabi natin na nakakatakot. Talagang hindi ito pwedeng baliwalain. Bagamat sa ngayon, ito na, naku po, nagkakaroon siya ng mabilisang development. Ito po yung ayaw natin mangyari, no? Talagang ito ay lalapit ng lalapit dito po sa ating bansa. Eastern Visayas, Eastern Mindanao, at yan po sa may bandang North Luzon. Mag-imbak tayo ng pagkain. At eto din, i-safety po natin yung ating mga importanteng gamit, mga dokumento. Like kung sinasabi, mga papeles, no? Alam nyo, sa ngayon, kahit sobrang mainit ang panahon natin, yung iba gustong-gusto ng ulan. Nababasa ko, sabi, dapat umulan man lang sa amin. Dito naman sana umulan para madiligan yung mga palayan, mga halaman. Alam nyo ho, kahit po konting tubig lang, mabubuhay yung halaman. Pero tayo, pag binaha tayo ng marakas na pag-uulan, hindi tayo makakaligtas, no? At alam naman natin, importante din, ito panghuli, isa pang paalala ko, no? Unang-una po, dahil ko sinasabi, yung go bags, meron ba kayo? Wala na, no? Wala nang iba. Kaya yung mga go bags dapat nakatabihan. Kapag merong natinding bagyo, malakas na bagyo, anytime nagagamit natin, nakukuha agad po natin, lalo na ang parte ng Eastern Visayas, na daanan ng mga malalakas na bagyo sa North Luzon, no? Extreme Northern Luzon, diyan ang lusot ng bagyo. Itong silangan po ng Mindanao, yung trap or extension ng hangin lamang yung nakakaapekto diyan. Pero maging handa pa rin ha, maging handa pa rin ang Eastern Mindanao. Ito pa yung panghuli kong paalala. Ngayon ho ay meron tayong minomonitor na super typhoon, binabantayan. Kaya kailangan na mag-pray at manalangin tayo sa Panginoon sa safety po ng bawat isa. Number 1 yan. At ipanalangin natin na ilihis ng Panginoon ang balakas na bagyo nito at hindi po direktang tumama sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang bansang Pilipinas, mahal na mahal natin ito. Kaya naman kahit maraming nangyayaring anomalya, alam ko pinoproteksyonan po tayo ng Panginoon sa mga malalakas po ng mga bagyo. Siyempre, dapat samahan po natin ng panalangin at dedikasyon, pagtutulungan. Uulitin ko, as of now, ang mahinang bagyo o tropical depression pa lamang sa may malayo, no, ang ating minomonitor. Papalapit ito, no, magiging super typhoon at ridge of high pressure area, mga local thunderstorms ang nakakaapekto. Alam nyo, sa ngayon wala pa tayong southwest monsoon or hanging habagat, pero once na pumasok na ang tag-ulan talaga na season, no, by June, July, bare months, dyan po talaga magkakaroon ng mga sunod-sunod o tuloy-tuloy po ng mga bagyo. Sa ngayon, ang bagyo is mahina pa naman. Huwag na nating hintayin lumakas pa yan saka pa tayo mag-aasikaso. Si Kuya Francis nyo, talaga kahit mapaus yan sa pagbibigay ng update, mahal na mahal ko kayo. Kaya yung mga kababayan ko, no, ay sobra ako nagpapasalamat. Lagi nyo ako sinusuportahan sa update natin. Kakaiba yung update natin kung i-check nyo sa ibang channel. More on, medyo talagang practical tayo at may paninermo na pagsasabi. Kasi gusto ko maligtas po tayo sa mga malalakas po na banta ng mga bagyo. So sa ngayon mga kababayan ko, mga kaibigan, yan muna ang pinaka-latest na update natin. Babalikan ko kayo sa susunod na update natin. So wag na wag kayong mawawala. Please pa-like po at pa-share ng ating update. Malaking bagay po yon. At pa-comment kung taga saan po kayo. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.